Grabe yung tuwa po mga kababayan ng mga Bicolanos kahapon. Bakit niya Mr. Maravillas? Bumaha po ng mga project saka ayuda dito sa amin sa buong Bicol Region mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pabalik-balik po dito ang ating Pangulo kahit talo siya. Ikaw man talaga Mr. Maravillas. Yun man talaga po. Yun man talaga po ang totoo. Pangalawa lang dito mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami man lang yung nangampanya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. May ilang gobernador yun. Tatlo yung lata, yung gobernador na sumuporta sa kanya, si Tonico ng Masbate, yung sa yung Daet, tapos Katanduanes yata, lahat dito po, mga dinawa. Pati mga congressmen, siyempre yung ako Bicol, mga kababayan, talagang BBM na. Andito nga po sa Albay, sa lungsod ng Legazpi, hindi natuloy yung kampanya rito, meeting di Abatsin. 2 beses kami nag-schedule po ng meeting de avance ng ating Pangulo. Di natuloy, di kami binigyan ng permit. Pero tingnan ninyo, walang pagtatanim ng sama ng loob mga kababayan sa ating Pangulong BBM. BBM. Kaya po, yung mga dilawan dito po, iyang-iya. Nagsipagbaliktada na po, mga kababayan, all-out support na sila po, mga gobernador, congress. Nandito nga po si LP President, Ed Silagman, nandun sa stage, sa Albay Astrodome, yung mag-ama. Ang gobernador dito, mga kababayan, yung anak ni Ed Silagman, si Greg Silagman, nandun sa tabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ipakita ko sa inyo mamaya. Pati yung mga congressmen, mga kababayan dito, lahat na kay Martin Romualdez. Kaya niya Mr. Maravillas, malamang si Martin Romualdez talaga ang basbasa. Ako po, yung basa ko, naamoy ko na. Ang basa ko po talaga, by 2028, si Martin po ang i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun man talaga po ang kambal dikit ng ating Pangulo sa pag-siserbisyo sa buong Pilipinas sa ating mga mamamayang Filipino. Nakita mo niya, Mr. Maravillas, pati si GMA, sumama na sa serbisyo fee. Ayun po, nakita ko po doon sa Davao Region, galing doon muna before na pumunta rito, mga kababayan. Nandun si GMA. Nakita ninyo si GMA? Asan man na niya, Mr. Maravillas, si GMA? Asan ba yun? Ay! Ito pala mga kababayan sa baba si GMA. Igawan niyan talaga. Sinasadya mo, Mr. Maravillas, si the little girl, hindi na makita. Nakausli yung ulo po. Kasama ni Speaker Martin Romualdez doon sa Davao Region. Dinudumog po ng mga tao, yung mga congressmen at mga local officials. Ayan po. Nakadikit na mga kababayan lahat kay Martin Romualdez. Higawan niya, Mr. Maravillas, kantsaw ka ng kantsaw. Wala na pong natira sa Duterte. Malamang si Inday talaga, kaya galit na galit yung mga DDS pa. Kasi naman, habang tumutulong ang ating Pangulong Bongbong Marcos, serbisyo ng serbisyo. Yung pamilya Duterte naman po, sige panira lang. Yung nausog, walang tigil po sa panira. Ayan tuloy, iniwan na ng lahat ng mga local officials, pati siyempre lalo ng mga congressmen, pati si Jimmy po. Ha? Sabi dyan po, Gloria Arroyo willing to attend future Serbisyo Fair. Naubusan niya, Mr. Maravillas, yung mga kakampi ni Inday.
Pati yung best friend ni Inday, si GMA, umalis na po. Na kay Martin Romualdez na. Kaya kami rito po magagababayan sa Bicol Region. Sabi nga ng mga nakausap ko kahapon po, kakaibaan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit natalo sa Bicol Region. Ako nga, iniisip ko po, mga kababayan, ano kaya't yung nanalong Pangulo, si Leni Robredo? Malamang hindi ganito, mga kababayan, ang buhos ng mga proyekto dito sa amin po. Baka lugaw. Baka lugaw pa rin, mga kababayan, ang makikita nating siniserve siya sa ating mga mamamayang Pilipino. But anyway, mga kababayan, before ko ibigay sa inyo, malaman po ninyo kung magkano yung ibinigay na ayuda at mga proyekto dito sa amin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Napakaganda, colorful po yung aming gym, napakalinis. Pati mga foreigners po, nag-gym sa amin, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Salamat pala sa Presidential Communications Office sa Palasyo Malacanang kasi nag-message sa atin para i-cover po itong pagpunta dito sa amin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa Servicio Fair. Binigyan tayo ng access saka sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Kasi pag walang access, siyempre, for security, hindi ka man makalapit sa ating Pangulo. Na kamayan ko kahapon, pangalawa na. O na doon nang ma-invite tayo sa Palasyo Malacanang with Mrs. Tapos, kahapon, hindi ko lang napicturan kasi siyempre kakamayan nga natin yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi napakainit po ng pagtanggap sa kanya ng mga Bicolano. So ito yung pagpunta namin. Di ba? Ang saya-saya po. Napakaraming tao po. Ito hapon na to nang dumating si Speaker Martin Romualdez. Biglang tawag sa akin. Nasa bahay na ako, kami ni Mrs. Kasi galing pag Davao si Davao Region. Si Martin Romualdez, biglang tawag sa akin po yung staff po ni Congressman Saldico. Punta kanya, balikan niya, darating daw niya si Speaker Martin Romualdez. Hindi na ako nakamerienda. Tagbo kami ni Mrs. doon sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital po
para mag-cover. Ito si Martin, mga kababayan with congressman. Si Congressman Saldico, ito si Congressman Didi Cabredo ng 3rd District. Lahat sila mga kaibigan natin. Kasama din mga kababayan si Congressman Dalipe, Manix Dalipe ng Zamboanga City. Ito si Ako Bicol Party List Congressman Jill Bungalon. Sila yung mga binansagan na the young guns sa Congress. Babata pa kasi. Siya po, ito kasi medyo matured na. Si Dalipe. Ito pang isang congressman. Akala ko Bicolano pala siya. Si One Rider Party List Congressman Ramon Gutierrez. Taga rito pala to sa amin. Kapatid ng City Councilor Luis Gutierrez po. Siya yung kasama sa Young Guns ng Congress. Ito, matagal na nating kaibigan. 3rd District Congressman Didi Cabredo. Yan yung ating Pangulong Bongbong sa distribution po. Napakasipag po ng ating Pangulo. Walang pahinga. Yan yung mga pinamigay na mga gamit para sa ating mga magsasaka. Para mabilis makarecover po sa El Nino phenomenon. Para sa food security natin. Ayan mga motor bangka. So, ganun kamahal mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At dito sa Bicol Region, kahit hindi siya nanalo rito po, walang problema sa kanya. Hindi siya namumolitika. Kaya yung mga congressmen dati, congressmen dito po na dating mga dilawan, pati mga gobernador, lahat na niya kasama. Sumama na po sa ating Pangulong Bongbong. Pati kay Martin Romualdez. Wala niyang natira kay Inday. Wala na. Pati si Jimmy po, na best friend ni Inday. Kasi naman po, yung mga Duterte, yung pamilya ni Inday po, walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At mga kababayan, ito analysis ko lang po. I think hindi na magtatagal. Baka tuluyan na pong mawasak yung unity. Actually, wasak na po. Hindi na nga po iniwan yung ating gobyerno kay Inday bilang caretaker nang mag-travel yung ating Pangulong Bongbong Marcos pa Singapore at Brunei. So I think, sa tingin ko po, iniintay na lang po na magkusa si Inday. Pagtamaan na po ng hiya, siguro, ng delikadesa, yun na lang ang iniintay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang po. Kaya iniwan na pati ni GMA. Kasi magkukuha mo kung dumikit ka mga kababayan kay Inday at sa mga Duterte. Wala man sila sa poder. Walang makukuha mga kababayan. At nakita naman nila ng mga dating dilawang congressmen at mga gobernador na napakaganda yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba? Di malamangan niya Mr. Maravillas talaga ang susunod na presidente si Martin Romualdez. Yan po ang aking nababanaag. So, ito po yung sabi dito sa balita na pinalabas ng Presidential Communications Office. A total of 162 million ang ayuda mga kababayan na pinamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Martin Romualdez dito. Of the figure, President Marcos handed over 10.28 million pesos na cash assistance sa Cam Norte kay Gob Ricarte Padilla and 50 million pesos sa Camsor kay Gob Luigi Villapuerte. Dito naman po sa Albay, 41.55 million pesos in financial assistance tinunover po kahapon kay Albay Governor Edsel Grix Lagman. Dating dilawan po siya, until now dilawan po. Anak ni Congressman Edsel Lagman, presidente ng Liberal. Nandun yung tatay, mga kababayan sa stage, nakita ko sa Albay Astrodome. So anong ibig sabihin po? Wala na nga akong naririnig po na mga negative mula sa bibig ng dating kritiko po ng mga Marcoses. Ever since po, tumanda siya na dilawan. Laylo ngayon po si Edsel. 10.23 million to Catanduanes Governor Joseph Cua
36.79 million to Masbate Governor Antonio Co. Si Tony Co talagang nangampanya po during the election. Sila yung mga kasama namin dito sa Bicol na nangampanya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The rest po, lahat dilawan. Dito sa Albay po, sa Legazpi City, hindi binigyan kami ng permit para makapag-meeting di Avance. 2 beses kami nag-schedule. Pero tingnan ninyo mga kababayan, bumaha ng ayuda po at mga napakalalaking mga projects dito sa amin, sa Albay at buong Bicol Region. Tapos, 13 million pesos to Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor. Ngayon, sabi dyan, around 26.25 million worth ng assistance was provided to affected families in Bicol, while the Department of Social Welfare and Development prepositioned nearly 40,000 family food packs worth 27.22 million pesos, along with 223.24 million worth ng standby funds and stockpile. Pinasiguro na po kasi after El Nino, papasok na naman po yung tag-ulan. May naka-standby na po, mga kababayan, kaagad-agad dito sa amin. Ganon advance mag-isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Para anytime po, may hugutin kaagad. Nakita ninyo sa Canlaon, volcano, nang magputok po. Ngayon lang nakaranas tayo mga kababayan. Sunod-sunod ang disaster na tumatama sa ating bansa. Bagyo, lindol, pagputok ng Bulkang Mayon. Hindi na nauso yung fundraising ng mga TV stations at mga national dailies. Panahon po noon ni Coricong, ni Ramos, ni Erap, ni GMA, ni Panot. Kada beses po na may tumatamang mga disaster calamities, sige po ang fundraising ng mga istasyon ng radyo, telebisyon sa Metro Manila. Milyon-milyon po. Panawagan dito, panawagan doon, tapos donation from other countries. Pero ngayon po wala. Bakit? Hindi na po kailangan. Because we have enough. Galing po sa ating gobyerno. Kasi noon, lagi na lang tayo umaasa sa donasyon galing sa pribadong sektor at mga NGOs galing sa ibang bansa. Nakakaya naging mamalimos po tayo. Ngayon, pag-upo mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kang marinig na ganon. Tama pa? Naka-preposition kaagad yung mga pangangailangan ng mga tao. Advance mag-isip po ang ating Pangulong Bongbong. So may stockpile na kami rito po. In other regions, ganun din ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. So sabi diyan, President Marcos also led the distribution of a total of 2,115 certificates of Land Ownership Award or CLOAS and electronic titles or e-titles to 1,965 na mga agrarian reform beneficiaries dito po sa Bicol. The President also distributed 617 farm machineries and equipment worth 20.66 million pesos to agrarian reform beneficiaries, while 8 completed farm to market road project worth 193 million pesos were turned over to different local government units sa Camarines Sur po. Lugar ni Linlen. President Marcos said 9 other farm-to-market projects amounting to 675 million are already in the pipeline. Ibig sabihin mga kababayan, isusunod siya. Nakalinya na po. So marami pang projects po ang i-implement dito mga kababayan sa amin. Sabi ng ating presidente po, basta lahat ng mga paraan na makakatulong sa inyong pagiging produktiboan niya, suportado ko at ng inyong pamalaan. Magtulungan po tayo at tiyak na lahat tayo ay sabay-sabay nababangon. Makikita nyo naman nasiksik liglig at nag-uumapaw ang aming tulong upang kayo ay makabangon mula sa pagsubok na kinakaharap ninyo ngayon. Dalangin po namin na payabungin ninyo ang mga natanggap ninyong biyaya ngayong araw.
Ganon po yung encouragement ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Bicolanos na majority hindi man bumoto sa Ngayon po, tinutulungan na niya mga kababayan lahat dito sa amin. Kaya I think sa susunod pong presidential elections, kung sino po yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos na malamang si Martin. Para sa continuity ng mga ganitong uri ng serbisyo. Wala man tayong na-experience na ganito po during the past administration ni Mau Diggs. Maski yung panahon ni Panot, ni GMA, wala pong ganito. Mga kababayan, kahit panahon ni Erap at saka ni Tabaco, ni Ramos, pati panahon ni Coricong, wala kaming na-experience na ganito sa Bicol Region. And I think ganon din ang experience ng buong Pilipinas, mga kababayan. So Marcos lang talaga po, Marcos Romualdez ang sakalam. Ayos? Yan po. 8 farm-to-market roads in Bicol completed, sabi po ni PBBM. Massive aid from PBBM, government, floods, Camarines Sur, lugar ni Lenlen. PBBM commits to improving Camarines Sur agri-sector. Government can expect more government services at mga infrastructure projects, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung distribution, mga kababayan, doon sa Camarines Sur. Si Governor si Congressman maraming salamat po sa ating El Rey Villapuerte, Governor Luigi Villapuerte. Yan po, ang daming tao din doon. Tingnan naman po ninyo, mga kababayan. Tuwang-tuwa yung mga kababayan ni Leni Robredo. Yan yung distribution po ng CLOA. Ito naman yung dito sa amin sa Albay, mga kababayan. Yan po. Sa Albay Astrodome ito po. Dito ako nag-cover kahapon. Nandito kami parte. Ito yung posisyon ng mga journalist, media box. Nandito ako nakaposisyon, mga kababayan, kahapon. Di ba? Ayun ang stage, nandito kami parte. Ayan po. Salamat sa sa Palasyo Malacanang sa pag-invite sa amin ni Mrs. Yan ito yung na-record ko po kahapon na before pa na dumating yung ating Pangulong Bongbong. Mrs. Saan ka niya, Mr. Maravillas, papunta? Papunta akong Albay Astrodome. Andito ako sa Legazpi City po. City Hall. Albay Cathedral. Darating kasi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Siguro mga sabi sa information natin, baka mga 12 o'clock siya dumating. Kasi nagre-rotate kasi ngayon. City Hall. Pampaligid na. City Hall. Albay Capitol. Ayan po. Ito yung Piñaranda Park. So nagre-ready na yung mga PNP members. Galing siyang Davao kahapon. Di ba? Davao Region. Namigay siya ng mga tulong po doon. Yung dati, the usual, servisyo fare, mga kababayan. Then, diretsong Kamsor daw. Baka pupunta siya doon sa Army, sa Army camp, tulad ng ginawa doon sa Davao. Para siyempre, bumisita. And, yung mensahe niya na mag-ready sa external threats, from the internal threats, na nagbaba na po, mga kababayan, yung internal threats. Referring to China, siyempre. Hindi man tayo makikipagira, kundi kailangan nating i-secure ang ating territory. Kuapsi mo. So, papunta tayong Albay Astrodome po. So, nakalatag na dito mga PNP member. Ayan po. Ayan po. Ferdinand Marcos, welcome to Bicol. From ako Bicol Party List. Ayan.
Ito yung galing sa aming galing sa aming congressman po. Welcome His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Albay Provincial Park po ito. Tama? Albay Park. Mga members ng PNP natin. Piñaranda Park po yon. Albay Piñaranda Park. So, we'll be covering mga kababayan. Tinangalan sa dating gobernador noong panahon ng Palasyo Malacanang. As a supporter of the President, may access po tayo sa galing sa Presidential Communications Office mismo. So yan po. Welcome from Congressman Didi Cabredo. Di ba? Kaibigan natin, so ito yung Congressman. Capitol. From Governor Edsel Lagman. Edsel. Gregs pala. Yeah, anak ni Edsel Lagman, LP President po. Sumusuporta na sa ating Pangulo. So yan po ang naganap. At kay Martin Romualdez. So, servisyo fair po siya. Yan. So, ready na dito po. Papasok na tayo, mga kababayan, sa Albay Astro. Bawal kasi yung payong. If you're Yung payong. Bawal pala yung payong. Ako si Mrs. dito. Binigyan kami ni Mrs. ng access. Lagi ko naman siyang kasama po. So, yan po, mga kababayan. Tingnan muna natin ito. Kung ano nandito. Hello, kumusta po kayo? Mga taga saan kayo? Santo Domingo. So, sasalubungin natin yung ating Pangulo. Masaya naman kayo? Beneficiary ba kayo? Mabibigyan ba kayo ng ano? Yung asawa namin. Ha? Yung asawa namin. Ano yung asawa ninyo? Nandun sa loob. Ano sa loob na? Anong ibibigay? Hindi ko lang. Hindi mo alam? Anyway. Hindi ko din alam. Alamin natin. Tinatanong mo ko, hindi Hoy. ko alam eh. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam. So, kita ninyo ba? Hoy, libre ka no? Libreng lugar? Hindi man ito galing kay ano? Kay Gob ito. Ay, Hindi man galing kay Linden. libreng lugaw, mga kababayan. Kay Gob Hoy, Grex. yan yung asawa ng ako. Ano na apelido mo nga? Yun. Sige. So, dito tayo. Marami ng tao. Linakdown na dito sa sa labas po, mga kababayan. Kumusta kayo? BBM! 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 Yan ang kasama namin sa So, kampanya. yung kagawad natin, barkada from Barangay Dapdap. Kumusta naman yung Dapdap? Marami ba kayo rito? Marami. Dapat Tagalog kayo. Red na red kami, BBM. Sigurado kayo para ngayon lang kayo ibibigay. Hindi. Joke lang po. BBM na lahat ngayon kasi unity. Kamusta lugar kayo po? From? Anong pangalan po ninyo? Kagawad may sila. Ayun. So mapapanood tayo buong mundo. Yan. So maraming salamat po pala sa Presidential Office sa pagbigay sa amin ni Mrs. ng access. Kasi pag wala kang access dito, hindi ka makapasok for security, mga kababayan. So maraming salamat sa Presidential Communications Office. So papasok na tayo para mamaya wala nang galawan. So papasok na tayo, mga kababayan, kasi mamaya wala nang galawan. Bawal na. Bawal na yung galawan mamaya. So, papasok na tayo. Yung dati natin kasama sa ABS-CBN, si... Pangalan mo nga? Dedon. Ito na po yung papasok na kami. Welcome, President Bongbong Marcos. Ako po, na-check na din kami ni Mrs. So, inspection na tayo para wala nang galawan mamaya. So, as protocol, it's okay po. Inspection. Pasok na kami, mga kababayan. Ang daming tao po.
Yan po yung mga mayors ng buong probinsya po. City and municipal mayors. Ito si Chris Lagman, anak pa ito ni mayor ng Tabaco City, ni LP President Ed Lagman. Sumama na po mga kababayan, walang natira. Alam na kung sino ang susunod na Pangulo. Okay, pakinggan natin po mga kababayan yung mensahe dito sa amin. Kasi yung nai-record ko po, mahina yung audio kahapon. Hindi maintindihan. Ulitin natin dito sa RTBM, direkta yung audio niya. Ang iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ng national government. RTBM po siya. At nandito po sila dahil Malinaw. Ang aming ginagawa kapag kami programa, meron po kaming inadapt na polisiya na tinatawag whole of government approach. Ang ibig sabihin po ay pag kami programa kaming gagawin, hindi namin iniiwan lamang sa isang departamento. At kailangan natin ng tulong ng mga iba't ibang departamento, kaya pinagsasama-sama, pinagtutulungan po ng ibang department lahat. Kaya po nandito ang ating mga cabinet secretary. Unang-una, secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, ang secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, at nanggaling po kami sa Kamsur at nagbigay po kami ng titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiary. Talagang may diferensya yung microphone doon po. Conrad Estrella ng agrarian reform at alam nyo po napakahalaga ang pag-uugnay at pagkakaisa ng national government at ng local government. Kaya po, ang tumutulong po sa atin diyan ay natural ang DILG. Nandito po si Secretary Ben-Hur Abalos. Ang aking kaibigan na matagal na nating kasama, ang First District Representative Congressman Edsel Lagman. Kita mo, in-acknowledge Congressman Edsel, Second District Representative LP President, ayan si Edsel. Lahat yan mga kababayan Dilawan. Ang nag-absent. Yung kaibigan ko. Pati si Mayor. Lahat po yan Dilawan. Ngayon bumaliktad na sila lahat. Dahil meron tayong programa dito, Congressman Saldico. Ayan, BBM talaga yan. Si Congressman Saldico. Ang party list representative ng ako lahat yan kaibigan natin. Congressman Raul Bongalon. Ang representative po ng Young Guns party list, ng Congress. Alfred De Los Santos. Ang probinsyano. One Rider, party list representative. Nandito rin po, Congressman Rods Gutierrez. Ay siya pa. Taga rito pala sa amin ito. Lalawigan, Governor Edsel Greco Lagman. Siya po yung aking text buddy. Lagi kami nag-uusap sa text. Anak ni Edsel Lagman. Dilawan din siya. Pero ngayon, BBM na po. Ano yung mga sitwasyon dito sa inyo. Martin Romualdez na. Catanduanes Provincial Governor, Governor Joseph Cua. Masbate Governor. Original BBM. Si Tony Co. Provincial Governor ng probinsya ng Sorsogon, Governor Jose Adwin Hamor. Legazpi City, ang bumati po sa atin, Legazpi City, Mayor Carmen Geraldine Rosal. Linlin sila. Si Rosal. Ang pinaka-importante po na bisita. Pero ngayon, sumusuporta na sa ating Pangulo at kay Martin. Para sa presidential assistance na ibibigay natin ngayong araw. Lahat po ng aking kasamahan sa pamahalaan, sa national at saka sa lokal, ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, marhaing aldaw sa Indugobos. Bicol po si PBBM. Bago ang lahat, nais ko pong salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin. Kita mo? Kasing init ng siling labuyo
at kasing sarap ng Bicol Express ang bugantin nyo sa akin. Kaya naman ako talagang natutuwang Sol? makabalik dito. Napakagandang syudad. Pabalik-balik siya po Lahat dito. sa araw na ito. Narito po ako ngayon kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang kamustahin kayo at personal na maghatid ng serbisyo at ng tulong. Hindi po lingid sa kalaman ng lahat na marami talaga ang tinamaan itong nakaraang El Nino na hinaharap pa rin natin na El Nino dito sa Albay, pati na rin sa inyong mga karatig probinsya. Ayon sa aming nalalaman at sa Department of Agriculture, sa Pag-asa, sa UST, halos 19,000 pamilya sa mahigit 300 barangay ang matinding naapektuhan ng El Nino sa Albay, Catanduanes, Masbate at Sursogon. Karamihan po sa mga lubhang naapektuhan nito ay ang mga nagtanim ng palay at mais na talagang nahirapan ng isalba ang mga nasirang pananim. Kaya naman, sa araw na ito ay naglaan po ang tanggapan ng Pangulo ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sursogon. Ayos na ayos po. Ito pong pondong ito ay papamahagi natin sa provincial government at makatatanggap ng tig-10,000 piso ang bawat magsasaka, mangingisda at ilang milya na 10,000 naapektuhan bawat ng mangingisda taguyod na dang El Nino. at magsasaka tig-10,000, 10,000 pesos. Ng tig-10,000 piso sa 10 benepisyaryo mula sa bawat probinsya. Hindi rin magpapahuli ang DSWD na mamamahagi rin ng tig-10,000 piso sa 5,000 benepisyaryo ng AKAP na programa. Matindi po. May magandang balita sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nandito po ang Department of Agriculture at saka ang Bureau of Fisheries na handang iabot sa inyo ang Ayun. mga sari-saring tulong tulad ng hybrid rice and corn seeds, mga fertilizer, pumping set, Wow. lambat, 3 di-makinang 18-footer na bangka, Yes. at iba pang mga ibang tulong at suporta. Kita Mula ninyo. naman sa opisina ng ating magiting na Speaker Martin Romualdez, naghanda na lang sila ng tig-5 kilong bigas para sa lahat ng Si Mr. Rice po, kasama ko kahapon. Titiyakin po natin na ang bawat ayuda na ipapamahagi namin ay makakarating sa lahat ng mga pinaka-nangangailangan. Ang hiling ko lang sa ating mga benepisyaryo ay samantalahin ninyo ang pagkakataon na ito upang makabangon at makapagsimula muli. At idadagdag ko rin na huwag kayong nahihiyang lumapit sa inyong mga barangay captain, sa inyong mga mayor, sa congressman, Very governor, at kung sino-sino pa na ahensya ng pamahalaan kung nangangailangan kayo ng karagdag. Dahil patuloy din kami Ganon. nakikipag-ugnayan sa para malaman kung ano pang karagdagang assistance ang maaari naming maibigay. Lumapit Sa lang. lahat ng mga paraan na makatulong sa inyong pagiging produktibo, suportado ko at ang inyong at ng inyong pamahalaan. Magtulungan po tayo at tiyak na lahat tayo ay sabay-sabay nababangon. At dahil nasa usapin tayo ng kahandaang umagapay, nais ko rin ipaalam sa inyo na naghahanda na ang pamahalaan para sa nalalapit naman na panahon ng tagpulan. Wala kang marinig pong paninira sa ating Pangulo. Lahat lang po, proyekto, serbisyo. Dito 5 ay maraming bagyo na dumadaan. Pero dahil sa angking tapang at tatag ninyo, nakakabangon kayo ng buong lakas at buong puso. Kaya naman, inaatasan ko ang lokal na pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa Region 5 na suriing muli ang mga plano ninyo para makahanda sa tuwing may banta na sakuna. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Sa bahagi naman po ng pamahalaan,
patuloy kaming magsusubaybay at nakaagapay sa inyo. Bilang suporta sa patuloy na pag-unlad ng inyong rehiyon, binibilisan na rin po ang pagbabalangkas ng ilang mga proyekto dito sa inyong lugar tulad ng lamang ng mga port project natin sa Tabaco, sa Malinaw, sa Tiwi, port projects. Sa Bakakay dito Bakakay. Sa karatig lugar naman, sa Sursogon, ay patuloy ang pag-usad ng implementasyon ng Roro Terminal Port Expansion Project. Isusunod na din po natin na ipapatayo ang ilan sa mga port project sa Catanduanes, Masbate at Sursogon. Dahil kaya po namin binigyan ng prioridad ang mga puerto dahil nakikita namin ang lagay ng ating mga magsasaka. Kung minsan ay na yung kung ano man ang kikitain sana ng ating mga magsasaka ay nauubos dahil napakamahal para ilipat yung inyong produkto at dadalhin sa merkado. Isasakay sa barko bago ibababa, isasakay sa truck bago ibababa ulit, sasakay uli ng barko bago makarating kung saan man pupunta. Kaya namin pinaparami at pinapaganda ang mga pasilidad na tungkol sa puerto. Para mula dito, The best mula po. sa maliliit na bayan, ay natin doon na isakay sa barko at diretso na napupuntahan kung saan man ang merkado ng inyong mga agricultural product. Ito pong mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang kalakalan at pagbiyahe ng ating mga produkto, lalo na ang pagkain at produktong pang-agrikultura. Malapit po sa puso ko ang sektor ng agrikultura dahil naniniwala po ako na ito ang susi sa paglago ng ating bansa. Yes. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Tama. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa Yes. taong bayan, kayo naman ay naghihirap kung minsan hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Correct. Babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanap buhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Walang ganon sa previous administrations po. Kaya naman, na tayo ng mga hakbangin upang mapalago ang sektor na ito. Ang Department of Agriculture ay nagtatayo ng mga sistema ng mga transport network, farm-to-market road, tram line sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban pa riyan, ang DA ay kumikilos na upang palawigin ang mga lupang sakahan at palaisdaan. Isaayos ang mga irigasyon at patabain ang mga lupang sakahan. The best. Kabilang din sa ginagawa ng DA ang paggamit ng science-based at climate resilient na teknolohiya sa pagsasaka at pagtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga strategic agriculture and fisheries development areas. Bakit po mahalaga ito? Dahil ang processing ay napupunta hindi ang mga magsasaka hindi makapag-process dahil walang makinarya, walang gamit. At ang nangyayari ay napupunta sa middleman, magpo-process, yun na naman, mababawasan na naman ang kita ng mga magsasaka. Sa pagbibigay natin ng itong mga makinarya, yung pag-processing ay maiiwan sa magsasaka, maiiwan sa kooperatiba, sa Irrigators Association, nang sa ganun ulit. Kung ano man ang dapat kikitain, wala ng middleman, ay mapupunta ulit sa ating mga kooperatiba, sa ating mga... Ganda ng strategy po. Sa ating mga magsasaka. Pinaigting din natin ang promosyon ng ating mga produkto upang dumami pa ang mga merkado na mapupuntahan nito. Isinaayos din ng DA ang mga programang pautang, insurance, at pamumunahan para sa mga magsasaka upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kapital. Ilan lamang yan sa mga hakbang na aming ginagawa upang para sa ating mga magsasaka at para sa ating mga mangingisda. Sa mga minamahal kong kababayan dito sa Legazpi at sa mga nanggaling pa sa iba't ibang karito, muli ko pong pinapaabot sa inyo aking taus-pusong pasasalamat sa tiwala at suporta. Salamat din, ninyo sa akin. Mr. President. Asahan po ninyo
na patuloy na nagsisikap Nakamayan ko kami po siya kahapon lahat sa after ng speech niya. lahat na sa pamahalaan upang maibigay ang lahat ng kailangan ninyo para mapagaan at mapaunlad naman ang inyong mga buhay at mapaganda naman ang magiging kinabukasan ng inyong pamilya at ng inyong lugar. Hangad po namin na maging masagana at produktibo ang bawat Pilipino. Nang sa gayon ay matupad na natin ang inaasam na isang maunlad, masagana at mapayapang bukas. Hindi po ito ang huling pagbibisita ko rito sa Albay. Babalik po kami upang muling kumustahin at alalayan kasama ng buong Kukover puwersa ng natin uli, mga kababayan. Tutuparin po namin na walang Pilipinong may iwan sa ating paglalakbay patungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat at magandang hapon. Maraming salamat po. Yan po si Edsel, oh. Mga kababayan, oh. Sinalubong ang ating Pangulo. Oh. Nakipagkamay pa. Ating mahal na Pangulo. Ayos na ayos. Pati yung anak niyang gobernador, oh. Si Grex. Napektado ng El Nino. Wala ka nang marinig na banat kay Edsel. Kumampi na yata, mga kababayan, talaga yung mga dilawan. Ang mga salot po, dati mga dilawan. Ngayon, ang naging salot po, yung nausog na po ang salot, destabilizer pa. Ngayon, yung pagdating naman po ni Speaker Martin, nasa bahay na sana ako, biglang tumawag po yung yung staff po ni Congressman Saldico. Paratingan niya si Speaker Martin. Kala ko sa pupunta rito si Martin, babalik siya. Galing Davao, mga kababayan, Davao Region. Lumipad si Martin bigla. Sumunod pala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito siya, oh. Yung coverage natin kahapon, mga kababayan. Sa mga mahirap. Nandito din si Congressman Joey Sarte Salceda. Groundbreaking siya, mga kababayan, ng 10-story medical building. Tapos yung isa pa, 20-story pa, mga kababayan. Story siya, oh. Napakaganda. 10-story medical building. Yan, formerly known as Bicol Regional Training and Teaching Hospital, BRTTH, in the Bicol Region and Medical Center, envisioned to become a premier hospital in the Bicol Region, delivering comprehensive medical service, establish a women's and health child care specialty center as phase 1 of a 10-story building po. Yan, oh. Ayan po, mga kababayan. Groundbreaking po siya. Nagre-ready na sila doon. May mga tao na dito. Yan, mga kababayan. Integrated Specialty and Wellness Center Hub. Ang plano. Uy, ma'am. Yan po. Oh. Ito yung 20-story. Integrated Specialty Care and Wellness Center. So magiging pinakang mataas na yata ito dito sa Albay na building, mga kababayan. 20-story. So, government building siya. Kita ninyo kung paano ang ginagawang implementation ng mga projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is Bicol Region. Hindi ito yung lugar ng ating Pangulo. Pero tingnan ninyo, priority pa rin niya, mga kababayan. Di ba? Ayan, oh. So, nakakatuwa ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos and the Speaker of the House and the Bicol Party List Congressman Joey Sarte Salceda. Ako Bicol Party List Congressman Saldico, tapos si 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ito po siya, dumating na yung speaker. In-introduce po ni Congressman Saldico. Medical and non-medical personnel, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Akong pasyente, sa lahat pong clients ng Bicol Regional Medical Center.
Center. Ito na po ang pangarap nyo. Ang pangarap natin lahat ng Bicolano. Mahay na aldaw sa Indogabos. I'm happy to be part of this historic occasion. Isa sa mga pinagmamalaki natin ang construction ng 10-story legacy building dito sa At hindi po, Hospital parang Manila na. Center. So hindi na kailangan, yan o, si Mrs. Imelda Marcos. Kaya tinawag siyang Legacy Hospital, mga kababayan, kasi yung gustong mangyari noon, pinagpapatuloy ngayon ni Mrs. Marcos. Ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba noon pinatayo dyan sa Maynila yung kidney center, heart center, o ganun din dito. Pinagpapatuloy mga kababayan. Kaya tinawag siyang Legacy Hospital. Ay magiging level 3 hospital na may heart center, Yan. lung center, Lung center. cancer center, at iba pang pasilidad para sa special medical needs ng ating mga kababayan. O, di ba? This project, Bicolanos don't have to travel to Manila for specialized medical treatment. Di na kailangan pumuntang Maynila. We are committed to Dito na lang. our healthcare services. Pwede na. Plus, we are building a 433-bed capacity hospital. 433 bed capacity siya. Malaki. And modern equipment like MRI, CT scan, and diagnostic laboratories, and cancer center. Ganyan kaganda Ang po. mga bagong pasilidad ay magbibigay daan sa mas tumpak na O, di ba? diagnosis Beautiful at building. treatment dito mismo sa ating rehiyon. Ang Legacy Hospital Project ay isa lamang sa 3 legacy projects ng ating Pangulo. Kasama dito ang Legacy Food Security upang tiyakin ang self-sufficiency sa pagkain, sa housing, upang bigyan ng disente at ligtas na tahanan ang mga Pilipino. Bukod Galing. sa mga naturang proyekto, isa sa ating top priorities ang pagbubuti ng power supply sa Pati yung power supply, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung naging mensahe ni Speaker Martin Romualdez. We will here in front of us. It gives me great pleasure na lang ang aking karangalan na nagitara ko ngayong araw na ito. At siguro naman na people has always been a very, very proud region. At itong groundbreaking natin, nag-capsule the groundbreaking of the 20-story legacy People Region Hospital and Medical Center. Sa totoo lang, medyo lang ako. At kami po, sa Jose Pampangkin, dito tayo sa driveway, nakita natin yung mga, perspectives. Nagulat po kami. Sabi ng, wow, talo na ang Manila. Para nasa Singapore tayo. Para nasa Amerika tayo. Galing. Sigurado pagkatapos ito, kayo po dito sa Bicol, you will be the model. Kayo maging gold standard dito sa ating mga medical health centers. And itong testament ng ating vision ng ating mga Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. A legacy of his father and his mother, President Ferdinand Marcos Sr. and First Lady Imelda R. Marcos. Kaya talagang nasa puso na nag-buhay ng mga specialty hospitals. Siguro hanggang ngayon, nakikita po natin yung Buong Pilipinas siya mga kababayan gagawin. Kidney Center, the Lung Center, sa totoo pa, meron pang Baka bawat region lalagyan ng Legacy Hospital. At mapalad kami rito po. Nauna kami sa Bicol.
Yun talaga ang test sa karamihan natin kasama ng mga kapag-pipiliin ng dollar sa NCR. Ako mismo, doon ako parating nag-test sa Philippine Children's Medical Center. Pero nung na-COVID ako, doon ako nag-test sa National Kidney Transplant Institute. Siguro kung wala yung mga hospital, specialty hospital, baka iski ko, wala na rin ako. Pero dahil ito mga specialty hospitals na may vision ng ating dating President Marcos at yung First Lady, talaga siguro, I believe that it's one of the reasons why nakatulong din yan sa pangalan ng ating mga Presidente kasi maganda ang binata niya lalo dati. At ito ngayon ginagawa natin ngayon, this is the continuation of that proud legacy. 100% sure ako na kayo po, nagtatrabaho dito, yung iba sa banaraan maging nurse or doctor, kayo po, the medical professionals here, 100% sure ako, pag natapos, this will bring the pride and joy of Bicol. Because Pride of Bicol siya, mga kababayan. Pinakang mataas na siyang building sa amin. 20-story. Yung sikatan natin, wala tayong kalusugan. Kaya, I'm very, very happy and very, very joyous. Nung sinabi ni Chairman Sally, I can come and help represent our President in this council groundbreaking and laying, I said, without a second thought, I said, I'll be there. Pasensya na late na. Pero, kasama ko na sa Davao sinabi na ako, napakatasul na ako, gusto na ako sa Bicol, sa Legazpi. Gusto ko yung sumama, that's sila. Bro, we have to support this program kaya maganda talaga ito. Kaya we're very, very, very happy to be here. We're very proud to share with you this very, very important moment. Talagang napakaganda talaga ito. Ito na ginagawa natin ngayon. And again, this is again the combination of the vision and the teamwork of all the stakeholders here. So, Diba, mga kababayan, nakakatuwa. Hindi po pinababayaan ang Bicol Region ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Iyan po, mga kababayan, ang ating napakabait, very approachable. Ayan, picture uli. Pangalawa ko na to. Na makapagpa-picture, mga kababayan, kay Martin. Ang malamang, mga kababayan, endorse ng ating Pangulong BBM sa 2028. Matagal pa naman po. Si GM po, nakasuporta na kay Martin. Ya? Ya? Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Ganon talaga po eh. Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.